ganda po ng ilaw naman. Dahil masarap tayo. Oo nga, syempre. Sir Manix, paano nyo manage yung time nyo? Kasi negosyante din kayo, at the same time manager kayo. Okay lang, go. Ginawa ko po yung sistema. Marami po akong managers under me para pag kung ano po yung mga kailangan ko, sila na lang po yung Ayan. Ito na sir, pare. bali po kumukuha po kami ng managers. Under ko po lahat yun para pag may mga kailangan akong ipa-check sa kanila is nababantayan po per area or per department. Sa planta po, kasi sa planta po kami na po talaga gumagawa ng so, kumukuha rin po kami ng mga ibang clients na gusto magpagawa sa amin ng cosmetics. So may mga managers po lahat yun. Like sa management ko, si Amanda po yung pinaka-manager. Sa baba po nun may mga managers po. So hindi po sila napapagaya. Sir Manix, oo. As a co-producer, co-manager ng Star Magic kay Fiang, paano ang division of management kay Fiang? Ano yung mga scope nyo? Ano yung sa kanila? Based sa contract naman po, ang masusunod naman po talaga is Star Magic. yung kailangan po is supportahan ko lang po ito po. Yun naman po yung guidance. Pero sabi nyo kanina, hindi naman nagbago si Fiang ng ugali. So parang guided naman din ng Star Magic yun. And bilang kayo yung nakadiscover sa kanya, meron din ba kayong mga input sa kanyang attitude, lalo na ngayon nag-aartista na siya? Apo, sinasabihan ko po siya na parang hindi na pwede katulad dati sa social media na medyo very hyper, very active. Yan medyo pa-demure ka na kasi hindi lahat lahat ng mga brands gusto ng ganyan attitude. Medyo pag mapapanood nyo siya medyo kalmado. Kasi may nag-viral before na video, yung parang MMFF yata o parade yun, na naghahagis siya ng mga posters, tapos medyo nabash siya doon eh. Anong true story doon? Yun po. So, parang feeling ko kasi ni Bianco is parang pag nakilala ka na, close ka na niya. Kaagad kahit mga hindi niya pa masyadong nakakasama. Feeling ko po, paglalambing na yan, na may misinterpret po ng mga So, ano ba ang totoong ugali niya? napakabait po. Saka walang, alam niyo kung walang masamang tinapay, walang incident. Gusto na lang mag-enjoy. Sir, kasi karamihan ng mga sumisipin natin kasi nasabi, lumalaki ang ulo. Talaga bang hindi lumaki ang ulo? Para sa akin po hindi po. Parang mas bumait na mas seryoso sa trabaho. So, sa palagay nyo ba na misunderstood lang siya? Opo, kasi tulad po ni Tito Orgy, di ba parang ayaw niya po si Piano natin. Na-interview na po na bago po yung pananaw ni Tito Orgy. Baka siguro kailangan niya lang po mabigyan ng oras or time na para makilala niyo. Sir Manix, sa isang panayam, sinabi ni Piang na nililigawan siya ni JM. Anong masasabi nyo yun? May say ka ba doon? Wala naman po, pero siguro kung sa tingin ko napunta siya sa ibang love team, tulad po, i-guide lang po siya. Pero siya pa rin mag-isip. Pero manage. hindi niyo binibigyan ng advice? At ganun lang po, advice lang po, pero hindi po na ganito. Ano yung mga advice sa mga Kilalanin niya po na or from mag-decide po. Pero may kaibigan pa lang dito talaga, walang problema. Ang alam ko parang Anong reaction? Sorry, bukod ba kay JM, may iba pa bang mga celebrity na nandito na kay Piang? alam ko po wala. Pero Anong may... reaction nyo, sir, nung kumalat, nag-viral na nagre-live-in na raw Yung sila, dalawa. hindi lang basta ligawan? Ay, oo. So baka misunderstood pa na. Kasi parang hindi naman Anong ginawa niyong damage control doon? ang ginagawa po nila monkey or siya ganyan is huwag na po magsalita. Lalo na pag alam po nila Si Fiang ba na-affect personally and mentally? sa nung time po kasi namin, lahat kami sanay naman po kami trabaho. So,
siguro naging training ground niya yun na parang hindi na masyadong mabasa. Wag lang siguro yung nanay niya ang mabash kasi talagang doon siya ma-affect. Pero pag sa kanya lang po, sa tingin ko, parang wala na. Pero dumating mo ba sa point natin na apektuhan siya? Sa, Kung makikita ko lang mag-bash, sa inyo, or sa tingin ko po nakakayanin naman. Siguro po sa mga dahil sa mga nakapaligid sa kanya, supportan po siya. Lalo na po yung mga managers niya po na makagaling po sila. Pero sa pagkakakilala niyo talagang palaban siya. Hindi po yun. Di basta-basta ano. Sir Manix, very favorite siya ni Miss Rosel Monteverde no, sa Regal. Inihantulad pa siya kay Maricel Soriano. Ano yung komento niyo po? Nakaka-proud po kasi syempre galing po sa akin yan. So, siguro po yung mga ginagawa namin mga activities sa management is nakatulong po kahit pa paano doon sa mga sinasabak ng mga proyekto. Even Maricel, sinabi niya na nahusay. mahusay si Piang. Oh, siya mismo nagsabi no sa Kasama vlog. na niya ngayon sa Haunted Carnival. Carnival. Hindi naman po namin sobrang trinain po yan, pero siguro likas na sa kanya yung pag-arte. Dahil siguro po mahal niya po yung ginagawa niya, kaya nilalabas na po talaga yung full potential. Sir, pakikwento nga siya, ibig sabihin, bago siya napunta ng PBB, pumunta po na sa inyo. Tapos Ako, ilang years din po siya sa paano ginawa niya, sir? Pakiulit Sa selling din siya, di ba? Apo, pumunta po siya sa amin, visitor, as visitor, stay siya 1 to 3 months, chinek po namin kung okay po yung attitude niya or magkakasundo po kami. Kasi sa ibang management, kung pumunta mo doon, pirma agad. Hindi nyo nalalaman kung compatible pa kayo. Tapos at the end of the day, away kayo kasi hindi naman kayo compatible. So ganun ang ginagawa ko. Kahit abutin tayo ng 6 months o 1 year, bago ka pumirma sa akin, okay lang, huwag ka pumirma. Kesa nakapirma ka na sa akin, tapos naabot tayo. So, ganun po. Ganun din po yung ginawa ko kay Piang. Nag-stay siya. Ito, nag-live selling siya. Nagbibigyan po kami ng mga projects online. Ganun po. Habang nag-aaral po siya sa Manila. Pero parang coaching po online ay nakakapag-stay siya. So, anong first impression nyo kay Piang noon? Mabait naman. Parang maldita na parang sa unang tingin. Pero pag makikita mo nakakalam po, kung mag-abroad siya, meron po siya. Napakabait. Wala po. So, sir, na nasabi siya, hindi siya, oo kayo kagad. Ako, lahat, marami po silang hindi siya. Sir, upon your observation po, marami po bang kasabayan si Piang dito? Pero may mga tapos yung mga ibang best friends niya. Pero wala naman pong nakikita sa inyo yung kumbaga di ba normal na magkaroon din siguro ng bakit siya ganun, bakit nauna, yung comparison po. Ako, yun po, hindi po nila mararamdaman yan kasi tuwing may spotlight ang isang artist doon po ako nagsusupport. So, naiikot naman po sila. Kaya si sa Miss Q&A, full support po. Ako dyan, pinapatrain ko po yan. Questions, si Riri ng Miss MIQ. Tapos yung isa kong alagang babae, nag-Miss Grad. So, full support ako kung ano gusto nila anak. Sa tingin ko po, hindi po sila mag-siselos kasi lahat po sila nabibigyan. So more than 70 yung talents nyo, tapos tumitira pa sila sa bahay nyo. So ano yung mga paghahanda nyo, mga training para sa kanila, may workshop. Like this month po, train kami for dance class. May ganun din pala sila. Tapos sa susunod po, naggagawa po kami for Acting workshop din. mga vlogs. Kasi doon po sila. Pero ngayong mga nakakapirma na silang contract stars sa inyo, contract artists, do you get commission from them din sa mga personal accounts nila, yung sa social media? Nakalagay naman po doon sa contract namin na meron na kasi 30%. Pero lalo na pag maliliit po yung mga Mga contents nila. hindi na po namin kinukuha. May- Pero sa pag legal po, meron po kami namin. Pero pag hindi na po namin basta
ang importante, ang requirement ko lang sa kanila is makita sila sa vlog. May tulong mo ba o ayuda kayong binibigay sa kanila? In the sense na yung mga TikTokers nyo umaabot ng mga million ang mga followers? May mga tulong o ayuda na ginagawa ang management nyo para umabot sila mga million na followers? Karamihan po yan from zero. Oo. So ano yung... O paano nyo nagawa? Oo. Ginagawa ko natin sila ng mga lab team. Okay. So idea nyo yun? Okay. Sabi mo kanina, isa sa purpose ng event is parang mag-transition yung mga alaga mo sa mainstream. Mainstream Eh di ba ngayon parang ang mga mainstream gusto pumunta sa TikTok minsan baligtad. Kasi para sa akin po, for the experience. Okay. Sanay na po yan sa mga TikTok, Facebook. Gusto ko rin po ipa-experience sa kanila na paano ba ginaganap yung taping, paano ba ginaganap yung isang pelikula. For experience, yung transition from social media to mainstream. Kung pinalad sila, sige sila ka po. As a manager, what do you advise Piang in handling her finances? Finances. Nakatutok naman po yun kay Mami niya. Mami niya. kaibigan niya. So yun, si Mami niya na po. Bumibili po siya ng kinokontrol yung maggastos. Alam mo na po, Magastos ba si Piang? nung time namin po medyo ma-shopping. Pero siguro dahil time na yun, doon nakahawak ng pera doon na medyo maganda-ganda. Siyempre pag bata, alam niya na yung mga hindi po nila mabilis. Pero ngayon po, parang kinokontrol. Hindi naman siya yung tipong nagre-rebelde kasi mami niya nagko-control sa pera niya. So, naiintindihan niya ngayon kapag nag-invest yung mami niya sa mga properties. Mas gusto din. Kasi na-experience niya na sa akin na parang, sige, shopping ako. So parang, ano niya na yun eh, parang training ground niya na sa amin na kaysa ngayon siya maghawak ng maraming pera. Tapos inuubos niya. At least nasubukan niya na sa amin na mahawak ng ganitong pera. Tapos, malalaman niya din yung consequence. So, inubos mo yung pera mo dyan. Wala ka nga, ngayon ubos ka. So far, ano na yung mga na-invest ni Piang? Ang alam ko po mga properties po ay May sarili na siyang house and that. maliban po sa binigay na BBB. wala po mga lupa na pwede ko. So, nandun siya. Thank you. And How does last it po, feel sa namang- Love Life, sa Love Life po, sabi niyo kanina, di ba hindi naman kayo nakikialam. Pero when it comes to JM Ibarra, ano pong impression niyo sa kanya and okay ba sa inyo kung siya ang magiging boyfriend Ako niya? napakagana po naman. Laking probinsya po yung alam ko dito. Na nag-isip ba yun? Maganda. Anong advice niyo lang po sa Lord? Kung sa kanila? Mahalan kayo, maging tapat kayo sa isa't isa. Kung may problema, pag-usapan nyo kasi dapat po nila. Sir, manage picture na lang. Ayan. Ako naman, sir. Sige, picture mo na. May isang tanong lang, Sir Pwede Man. ba? Pwede ba? Tama na, RG. Isa lang sa kanya. Gusto mo magtagal ka pa ng alas 7. Hindi, isa lang sa lahat. Ano na? Ano masasabi niyo? May tayong Lord of Sense. Tayong kayo naman tinagurang Lord of Soul. Ako, ano po yung question? Na kayo naman doon. Talagang Lord of Soul. Ano pong Kasi masasabi? dahil sa Lord of Soul, kami ang pinakamabilis gumawa sa factory po kasi sobrang laki. Meron bang Lord of Soul pa yun? Go siya. Mag-deliver po nung ganong karaming sabon. Eh, syempre, yung iba tumataray, di ba? Para pumatayan, para makita. Pina-IPO ko na po siya. Para Wow. sa akin na po. Lord of Soul. Para, Oo, tama. pag sinabi ko ako yun, eh, nakaregister Wow. sa IPO para hindi na magamit ng iba yung Lord. So, anong nang tao sa kanya? Lord of Soul. Oh, God. Gusto ko rin maging May Lord of Sense eh. Gusto niya naman yung kaibigan sa Lord of Sense. Oh, Lord of Sense, di ba? kasi idol ko po siya at na-inspire po. Wow, yan. Lalo na-inspire kayo, wala ba kayong